Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton at shoutout kay Marcos Evangelista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isa pa, matagal na siyang patay. Bakit? Bakit siya babalik mula sa mga patay sa oras na ito? Nagpapanggap ba siya ng kamatayan? Ngunit ito ay imposible, dahil ito ay ganap na hindi kailangan. Old City Master ka. Kumunat ang noo ni Fu Tian at sinabi sa kakaibang boses, ikaw. Hindi ka ba patay? Biglang sumilay ang malamig na liwanag sa mga mata ni Fu Tian, hindi ba? Mahirap ba? May multo ba sa harap mo? Parang medyo magkahawig ang damit. Patay. Si Ye Wawan ay malumanay na ngumiti at umiling, ang paraan ng mga pantas ay makasarili. Sa makatuwid, ang mga naghahanap ng katotohanan at mga gawain mula rito ay magkakamali. Tulad ng tasa ng alak sa aking kamay, kapag nakasanayan mong magbuhos ng alak dito, ito ay isang tasa ng alak, ngunit kung paramihin mo ito sa tiyan nito, ito ba ay isang tasa ng alak? Nang marinig ang mga salitang ito, inisip ni Fu Tian na hindi siya makakasagot saglit, kaya tumanggo na lamang siya at sumang-ayon. Sa katunayan, kapag ang mga tao ay umiiral sa isang tiyak na pagtatangi o nakapirming katulusan, sila ay mag-iisip ayon sa pag-iisip at logika na ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang iniisip natin ay dapat na katotohanan. Naaalala mo ba ang mga araw ng lungsod ng Tianho? Tumawa si Ye Wu. Naaalala ko pa noon na araw na sobrang saya ko na tumulong sa pamilya ko, pero nabalitaan ko na may kakaibang liwanag sa Tianho City, may nakahanap daw sa mga pango at nakuha sa kanila ang sikreto ng pango. Paano natin makakalimutan ang ganoong malaking kaganapan? Tumanggo si Fu Tian para sigurado. After the event, parang nakuha ni Aaron si Pangu Axe. Nagpatuloy si Fu Tian. Totoo na mayroong isang nayon sa lungsod ng Tianho na tinatawag na nayon ng Wuyo. Ang mga taong nakatira dito ay ang mga inapo ni Pango na nagbabantay sa lihim ng Pango. Tumanggo si Ye Wawan, yung Aaron niya. Medyo umasim si Fu Tian, nako, mukhang hindi karapat-dapat sa pangalan ang mga inapo ni Pango. Pipili sila ng basura ng lupa para kunin ang palakol ng Pango, maraming talent sa mundo, alin ang hindi makakapili ng mas maganda? Tandang pananong. Sa oras ng pagtulong kay Tianjing na magtrabaho ng husto, hindi pinapansin ni Ye Wawan ang kanyang mga salita. Aaron hindi nakakuha ng Pangu Axe. Mukhang nabigla si Fu Tian. Kung hindi niya nakuha, kung gayon. Sino ang nakakuha nito? Paano ito tuluyang mahuhulog sa mga kamay ng Aaron? Pangu clan, walang Pangu Axe. What Aaron got is just a piece of armor. Sa puntong ito, ang mood ni Ye Wawan ay halatang nagbago ng malaki. Sa simula, ito ay dahil sa Aaron biglang nagkaroon ng armor at ang kanyang suporta kaya siya ay nawala ang kanyang buhay pagkatapos ng panunokso ng bata. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, labis na galit ang nararamdaman ni Ye Wawan. Armor. Ang personal na baluti ni Pango ay isang bihirang ganap na depensa sa mundo. Hindi nito kayang sirain ang mahiwagang baluti. Huwag sirain ang Zuan armor. Tama. Ito ay gawa sa kulay ube na gintong kidlat. Puno ng nakakatakot na kidlat. Kung ang baluti ay gumalaw, tiyak na aatake ito ng mga bagyo. Kung saan man ito magpunta, ito ay nasusunog na lupa at walang damong tumutubo. Kung gayon bakit hindi mo nakikitang dumaan ang Aaron? Kumunat ang noo ni Fu Tian. Ang baluti na ito ay lubhang mahiwaga. Ito ay ganap na nakatikip sa katawan ng isang tao, nakakapagtago sa katawan ng isang tao at gumaganap ng isang papel. Kung tungkol sa hitsura, hanggat ayaw niya itong makita,
ang iba ay hindi mahahalata ang pagkakaroon nito. Panipi, biglang napagtanto ni Fu Tian na naiintindihan niya. Tinapik-tapik niya ang hita niya. Hindi mabilang na beses sa nakaraan, patuloy na interspersed sa aking isip, iyon ay Aaron fighting ang eksena, siya ay nag-iisa upang labanan ang libu-libong, ngunit hindi saktan ang kanyang katawan. Sina Gu Suzon, Gu Fengtian, o Ye Gacheng at iba pa ay kinubkob ang grupo sa ilalim ng nihilismo. Lahat ng kanilang ginagawa ay walang epekto sa Aaron. Noong una, si Fu Tian ay nabigla gaya ng iba, ngunit sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan. May mga ganyang yaman pa pala ang bata. Nakakasama talaga. Naiintindihan ni Fu Tian Ziyang ang lahat. Kinamumuhian niya ang Aaron at hinamak niya ang Aaron. Sa kanyang mga mata, natural na hindi niya ito aaminin, ni hindi niya ito aaminin. Kapag ang isang tao ay napabore ng pango, siya ay malamang na maging lubhang espesyal. Sa tingin lang niya, 2 pango costume talaga ang nakuha ni Aaron kung kaya't mayroon siyang magandang kinabukasan, na walang kinalaman sa sarili niyang kakayahan. So, hindi pa rin nawawala ang paningin ko simula pa lang. Siya ay talagang isang ganap na basura. Biglang parang may naisip si Fu Tian. Kumunot ang noo niya at sinabing, naaalala ko na ilang sandali matapos ang paglitaw ng Chigwang, biglang nabalitaan ng lungsod ng Chanho na patay ka na. Ngayon ay napakalinaw mo na kung ano ang nakuha ni Aaron mula sa kanyang mga inapo sa pango. Kamatayan mo ba? Oo, pinatay ako ng Aaron noong araw na iyon. Malamig na sabi ni Ye Wawan, ang tanging mga mata niya ay puno ng puot at galit. Ngunit natatakot ako na hindi naisip ng batang iyon na mag-e-exist ako sa ibang paraan. Pagkalaglag pa lang ng mga salita ay biglang dumulas ang tabing sa harapan niya. Nang makita niya ang mukha na ito, natigilan si Fu Tian. Gu Su Fengtian. Oo, ang nakatago sa ilalim ng belo ay hindi si Wawan, o sino man, kundi si Gu Su Fengtian, ang pinuno ng lumilipad na pangkalahatang lungsod. Dahil ang kanyang anak na lalaki, si Gu Suzon, ay manugang ni Fu Tian, bagaman ang Aaron ay gumawa ng isang malaking eksena sa kasal. Ngunit para sa pamilya ni Guso, si Fu Tian ay hindi masyadong pamilyar sa kanila. Gayunpaman, ang hindi niya lubos na naiintindihan ay si Ye Wawan ang pinag-uusapan ng kabilang partido, ngunit bakit ito ang mukha ni Su Fengtian? Maaaring si Gu Fengtian ay ninakawan ng kanyang bahay. Kumunot ang noo ni Fu Tian at bamulong. Sa tingin mo, ngunit isang tumaas na ideya na ito, ikaw Wawan ngunit napapanahong malamig na boses ng isang ngiti. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong katauhan ni Fu Tian ay nagulat. Saan kaya niya ito naiisip? Ang ideya na nasa puso niya ay agad na nakita. Tulungan ang patriarch, huwag masyadong kabahan, dahil ang tensyon ay nasa likod pa rin. Sa sandaling bumaba ang boses, biglang pumikit si Ye Wawan ng kanyang mga mata. Biglang nabasag ang sahig ng buong bahay, at naging kumunoy at graba ang matibay na mga haligi. Ang mga jade cup at iron bowl sa mesa sa harap ni Fu Tian ay nagsimulang matuno ng tahimik, at sa wakas ay naging tubig na umaagos at nawala. Ngunit wala siyang oras upang magulat, dahil sa oras na ito, ang bahay ay nagsimulang gumuho ng walang suporta ng mga haligi. Hindi niya namamalayan na hinaranggan ito ng kanyang kamay, ngunit sa paghihintay ng mahabang panahon, walang bumaba. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya na ang bubong na walang anumang haligi sa tuktok ng kanyang ulo ay hindi nahulog, ngunit lumutang lamang sa hangin. Nagulat ito kay Fu Tian. Sabay tingin niya kay Ye Wawan. Hindi pa banggitin kung anong enerhiya ang ginamit ni Ye Wawan, ang susi ay hindi man lang siya gumalaw mula simula hanggang wakas. Ito ay kamangha-manghang at nakakalito. Kamusta na? Tulungan ang patriarch. Tumingin si Ye Wawan kay Fu Tian na nakatayo doon na parang hanggal na aso. Halatang kontento na siya sa performance niya at mahinang tumawa. Ikaw, ginawa mo. Ang mga mata ni Fu Tian ay nanlilisik na parang mga kampanang tanso, at sinabi niya, hindi ka gumalaw sa buong proseso. Nakita ko ang isang master na winawagayway ang kanyang kamay para tawagin ang hangin at ulan, ngunit wala pa akong nakitang master na hindi man lang ginagalaw ang kanyang kamay. Natural, nagulat ako. Tumawa si Ye Wawan at itinuro ang kanyang ulo. Ulo, ang kapangyarihan ng isip. Kalmadong tumanggo si Ye Wawan, ngunit mas nagulat si Fu Tian pagkatapos niyang tumanggo.
Isa raw ito sa 12 pamamaraan ng mga demonyo. Ito ay nilikha at ginamit ng isa sa mga pinakamaagang 3 demonyo ng mga demonyo. Ito ay maaaring manipulahin at hinihigop ng espiritual na kapangyarihan, at pumatay ng mga tao ng hindi nakikita. Sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo sa mundo, ang hindi sikat na pamamaraang ito ay ganap na nawala sa pagbagsak ng orihinal na demonyo. Hindi ko alam kung ilang libong taon na ang lumipas, ngunit hindi ko inaasahan na lilito itong muli sa mundo. Ito ba ay walang limitasyong magic skill? Pansamantalang tanong ni Fu Tian. Eksakto. Gayunpaman, bagamat ang maalamat na huliang magical skill ay isang mental attack, karamihan sa mga ito ay nakatuon lamang sa mga tao o hayop na may pag-iisip. Ang ginamit mo lang ay maaaring gumawa ng mga bahay ng lahat. Hindi maintindihan ni Fu Tian. Mayroong 2 uri ng kasanayan sa huliang. Para sa mga buhay, ito ay dakilang huliang, samantalang para sa mga patay, ito ay maliit na huliang. Naririnig lamang ng mundo ang tungkol sa dakilang huliang na ginamit ng mga demonyo sa digmaan ng mga Diyos at mga demonyo, ngunit sa kasamaang palad, ang dakilang huliang at ang maliit na huliang ay iisa. Tapos na si Yewawan, hindi maitago ng tono ang kanyang pagmamataas at kasiyahan. Natigilan si Fu Tian at hindi mapabulaanan ng kanyang mapagmataas na salita. Alam mo, sa unang pagbuo ng mundo, may mga digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ngunit sa milyon-milyong taon matapos ang unang tunay na Diyos ay nagtatag ng kaayusan, ang mga demonyo ay patuloy na nasupil at hindi kailanman ng ahas na gumawa ng kaguluhan. Gayunpaman, pagkatapos ng paglitaw ng 3 demonyo, ang masunurin na mga demonyo ay bumalik, sumalakay sa mundo at nagdulot ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo. Malinaw, ang lakas ng 3 demonyo ay malakas sa isang tiyak na rurok, kaya ang mga demonyo na natatakot na lumipat sa milyon-milyong taon ay biglang nagkaroon ng kumpiyansa. Napatunayan ng mga katotohanan na ang mga demonyong pinamumunuan ng 3 dakilang demonyo ay talagang hindi magagapi. Sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ang sitwasyon ng digmaan ay napakabangis na ang larangan ng digmaan ng 8 panig ng mundo ay hindi makaipon ng mga buto. Sa makatuwid, kinailangan nilang magbukas ng bagong larangan ng digmaan sa mundo ng Xuanyuan. Bagamat pinangunahan ng 8 mundong Zushen ang mga dalubhasa sa daigdig upang manalo sa huling resulta ng digmaang pandaigdig, nagbayad din sila ng mabigat na halaga sa harap ng 3 demonyo. Hindi lamang ang pagkawala ng mga tauhan ay lubhang kalunos-lunos, ang pagkamatay ng mga pangunahing immortal, at maging ang marami sa mga orc sa digmaang ito ay halos nalipol, gaya ng dragon. Ang lakas ng 3 demonyo ay likas na pambihira. Ngayon, maaaring magkaroon ng kakaibang kasanayan si Ye Gacheng. Napilitan man siyang magpanggap, paano makikipagtalo si Fu Tian? Nakakatuwa bang tumulong sa Patriarch? Nang si Leng Shen, sa oras na ito, ibinuka ni Yewawan ang kanyang bibig. Ako, health day to stay, kite and a joy, Ye Chengzo, you. Handa ka bang turuan ako? Nang makita ang hitsura ni Fu Tian, nagkatinginan sina Yewawan at Ye Shijun at ngumiti, handa akong magturo, nangangahas ka bang matuto? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.